kubiyerta ng isang bapor na nagngangalang Bapor Tabo na inahintulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo ang suot ko? Walang-wala ito sa mga suot niyo. Nilayasan ba naman ako? Hoy, Kapitan! Pakibilisan nga ang pagpapatakbo ng barko. Ang hina! Patawad pero ito lang kaya ng ating bapor eh. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Kaya ang bagal ng takbo ng makina eh. Isang simpleng lunas at walang gugulin na anuman. Makinig. Ang dapat gawin lamang ay isang kanal na magmumula sa ilog at lalabas sa Maynila. Papadali ang madaanan at mababawasan ang pagbuho ng buhangin sa ilog. Hindi ako makakasang-ayon sa panukal mo, Ginoong Simon. Napakalaking pera ang magugugol at masisira ang ibang kabahayanan. Pwes, kaya ang masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang salaping ibabayad sa mga manggagawa? Baka magdulot ito ng himagsikan. Magsigan, kabaliwan. Magsigan ba ang mga taga-Ehipto at mga Hudyo? Maaalipin ang gagawa ng kanal. Kung hindi pa yan sapat, idagdag na ang mamamayan. Ngunit pala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo, Ginoong Simon. Ikinalulungkot ko, pero hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya ng Wikang Kastila? Tiyak akong hindi yan may isakto para. May sasakatuparan po. Niregalan ko po ng 2 kabal sa Padre Irene at nangako siya makikipagkita sa Kapitan General. Ang sabagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Pero sa panahon namin, Latin lamang ang aming pinag-aaralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Latin ngunit walang libro. Meron ng aklat ng Kastila ngunit hindi tinuturo. Siya nga pala, hindi ba pabor sa'yo ni Padre Florentino ang patungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-asawa. Pero ang tanging hadlang ay si Doña Victorina. Papayag na lang ako, baka sa takot na mawalan ng katipan. Ang totoo, nagtatawag si Don Pedro sa bahay ng aking mga. Magandang umaga, mga Ginoo. May tanong ko lang, Ginoong Sagana, na wag mo sana ikagalit, ngunit mahirap lang ba ang iyong bayan, kaya hindi kayo makabili ng mga alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Ah, ganun ba? Pagpasensyaan mo na ako, Ginoo. Kumalma ka aking kaibigan. Tayo umupo muna. Bakit kumukulo ang dugo mo sa kanya, Isagani? Ewan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lang sa kanya, iba na nararamdaman ko. Pero dapat tayong mag-ingat dahil nabalitaan kong kaibigan siya ni Kapitan General. Talaga? Dinadalaw ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago nga ang una niyang bisita. At sa pagkarinig ko, meron siyang hati sa mana. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa at si Simon ay papunta sa kubiyerta kung saan may mga nagkukantuhan tungkol sa mga alamat sa ilog. Maraming mga masasaya at malulungkot na alamat ang ilog na ito. Katulad na lamang na tinatawag na malapad na ilog na siyang kinakatakutan dahil tirahan daw ito ng mga espiritu. Pinagsamantalahan at ginawang pugad din ito ng mga tulisan. May alamat rin tungkol kay Doña Jeronima. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling sa arsobispo na sundin nito ang pangakong pakasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo. Nakatira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Teka. Huwag niyong kakalimutan ng pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas sa isang inchik sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato ang dasalan ito ng isang inchik na santo. Napakaganda. Ang anyo ay isang takot na insect, tubig sa ilog, at mga bato. Magnifico. Pero Kapitan, may tanong ako. Alam niyo ba kung saan napatay ang isang lalaking nagngangalang Guevara? Navarra? Ibarra? Siya si Crisostomo iba.
Ayon kay Ibarra ay nang muli siyang abutan, ay tumalon siya sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo, ay pinaulanan siya ng bala. Nang mawala siya sa kanilang paningin, ang tubig ay nagkulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kasama na ng ama. Ginoong Simon, bakit kayo namumutla? Huwag niyo sabihin na isang bihasang malalakbay ay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa ang buhay ng Crisostomong Ibarra na ito. At nagkwento nga ang kapitan pero hanggang sa pagkamatay lang ni Ibarra ang natandaan. Si Tandang Selo. Ang matandang lalaking mangangahoy na nag-aguga kay Basilio noong bata pa siya ay buhay at nasa mabuting kalagayan. Ang anak niyang si Tales ay namatay ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabesa di barangay, ngunit ayaw na niya ang trabahong ito. Kinukuha ng mga praile ang kanilang lupain. Ang anak niyang si Tano ay naging gwardiya sibil at si Huli ay napilitang isangla ang sarili para maitubos ang ama. Hala, wala na akong pera. Anong mapapagtutubos ko sa ama ko? Paano to? Yung mga kapayag, kung aalis ka, babalik na sa bukid. Patawa din ko. Ngunit ito lamang ang solusyon para maitubos ko si ama. Ganun ba ka-importante yung agnos na binigay sa'yo ni Basilio? Para isan lang mo yung sarili mo kay Hermana Penchang? Upuin ko. Binihag na nga si Tales at ngayon magpapaalila ka kay dahil lang sa 250. Upuin ko. Gagawin ko lamang ito para kay ama. Gabi na't inalalakad na ang prosisyong Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kotsero ang sedula nito at walang ilaw ang parol kaya't binugbog ng mga gwardiya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio. Ngunit di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay 13 taon na ang nakalilipas. Ano ba itong naririnig ko? May paparating. Si Ibarra? Ngunit, siya yung lalaking tumulong na ipalabing ang aking ina at ipasunog ang lalaking iyon. Sino nga ba ang nagbubuhay o nagiging Simon sa mga oras na ito? Hindi ba siya si Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Hindi ba't nagkita na tayo? 13 taon na ang nakakalipas. Sino ba ako sa palagay mo? Ikaw ang taong akala nila'y patay na. Basilio, hinayaan kitang mabuhay. Alang-alang sa aking mabalak. At ngayon, nalaan mo na aking malihim. Pero ang iyong lihim ay nakatago at walang makakarinig kahit sino man. Hindi ko pagsisisihan ang hindi ka patayin, Basilio. Gaya ko, ikaw ay may tungkulin sa ating lipunan. Ikaw at ako ay dapat magtulungan. Nais kong tulungan ka, Ginoong Ibarra. Ngunit naniniwala akong karunungan lang ang tanging pag-asa ng bayan. Mali ka! Sa pamamagitan ng lakas ay makakamit natin ang kalayaan. Marahil, magkaiba tayo ng paniniwala. Irerespeto ko ang iyong desisyon, Basilio. Ngunit, kung magbago ang iyong isip, bukas lamang ang pintuan ng aking bahay. Huwag ka nang malungkutin, Kong. Babalik naman po ako eh. Ito nga ang dating may-ari nito. Baka mahawa ko. Sigiin kong aalis na po ako.
Tata Selo? Hala, napipi na si Tata Selo. Kumalat ang balita sa pagkapipi ni Tandang Selo. Marami ang walang pakialam. Dumating na si Tales na malungkot na malungkot. Pinapaalis na sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakituloy si Simon sa kanila. Tuloy po kayo, Ginoong Simon. Maraming salamat. Sa tingin niyo po ba, sapat na ang revolver na ito laban sa mga tulisan? Ewan ko po, pero meron silang mga baril na malayo ng narating. Mga brilyante! Ito ay mga brilyante na mahirap pantayan. Teka lang, Kabesang Tales. Meron ka bang maialok sa akin? Wala, Ginoong Simon. Nasaan ang Agnos ay binigay ni Basilio kay Huli? Ibinigay daw ito ng Maria Clara sa isang ketongay na nagpagamot kay Basilio. Kung ganun nga gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 100 piso. Pero kailangan mo na malami ito ni Huli. Kung ganun ho, kayo na po ang bahala. Kinabukasan, nakita ni Simon na nawawala na ang kanyang revolver at nakita ang isang liham. Laking tuwa ni Simon nang makita ang Agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Pugot ang mga ulo, may sumpal ng lupa sa bibig, at may katagang Tales. Ayoko na talaga mag-aral. Hoy, Placido, nakapag-aliw ka ba ng bakasyon? Ewan, bakit? Kasi ako, ang dami kong nakita mga magagandang babae. Pero teka, ano ba nangyari nung nakarang araw? At sumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabi ng propesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio at ininsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Tama na, Padre. Alam kong mas mataas ang ranggo nyo, ngunit wala kayong karapatan upang laitin ako. Hindi na ako makatiis dito. Paalam na. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Bakit hinahadyo pa kasi ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahong tubuan kayo ng uban katulad ko, baka sabihin mo hindi ako nagbulan sa inyo. Hindi ito pansariling kagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Ngayon, hindi mo pa masasabing nakatutulong ako sa kapwa. Ngunit, ang bawat aking buhok ay masisibing tinik ng aking kakulangan. Paano? Hanga ako sa kanya. Pero siya mismo ang gumagawa ng kanyang sariling libingan. Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niyang magkaroon ng konsulado ang mga insek. Kinausap siya ni Simon. Makinig ka. Ang 9,000 mong utang ay gagawin ko na lamang 7,000 utang. Kung hahayaan mo ilang kahan ng baril ang may tatago rito mamayang gabi. O sige, payag ako. Nagkaroon ng salo-salo sa Pansiteria Macanista. Sina Pekson, Sandoval, Isagani, at Maharaig. O Makaraig, ano nangyayari sa nilalakad natin? Sumasang-ayon ang Lupon at Binate ang nag-aaral dahil sa kanilang pagkauhaw ng karunungan. Kung ngayon, tagumpay tayo. Hindi ba ganag, Pekson? At kaya lamang tayo makasama sa papangasalan ng akademya ay tayo ang maninigil ng mga abuloy. Ang nakakatawa pa ay pinayuhan ako ni Padre Irene upang magdiwa ng isang piging. Piging na lason. Yan ang nararapat nating gawin. Akala ko pa na may tagumpay tayo. Yan din ang akala ko. Gabi na, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Ang dami ko pang kailangan tapusin. Tuloy po kayo.
Kayo ho pala, Ginoong Simon. Nandito lamang ako para kamustahin si Kapitan Tiago. Kamusta nga ba siya? Patungkol sa kanya, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Ang sabi nga ay ng iba na malapit na siyang mamatay dahil ang lason sa kanyang katawan ay patuloy na lumalawak. Unti-unting nalalason tulad ng Pilipinas. Basilio, makinig kang mabuti. Sa isang hudyat ay magsisiklab ang digmaan. Patawad, Ginoong Simon. Ngunit, nung una pa lang ay hindi ko nais pumanig sa iyong kagustuhan. Hawak ko ang pamahalaan, Basilio. Nasa aking kamay ang Kapitan General. Ngunit, anong dapat kong gawin, Ginoong Simon? Basilio, gusto kong pumunta ka sa kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang pinakamamahal kong babae na ating kilalang kilala. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan ng aking pagbabalik dito sa Pilipinas at himagsikan lamang solusyon upang mabuksan ang kumbento. Pero huli ng lahat, si Maria Clara ay patay na. Ano? Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano nangyayari dito? Tadeo! Oy, Tadeo. Ano bang nangyayari? Kagabi ay natuklas ng mga paskin ng masamang sinasabi. At masaya ka? Siyempre, wala kaya klase. Teka ba? Juanito, ano nga ba talagang nangyari? Walang kwentang kausap. Sagani! Wala akong alam. Makapunta na nga kayo makaraig upang makahutang. Makaraig. Ang ganda ng simoy ng hangin. Naway, papahintulutan mo ba akong mangutang sa iyo? Yun lang? Marangal na pagkatao. Maasahan ka talaga, Basilio, akala ko. At katulad ka ng iba. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya. At naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Pumayag ka na, Huli. Walang masamang gagawin si Padre Camora pag meron ako. Ngunit hindi tayo nakatitiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nang ipagtanggol niya si Ingkong. Naniwala ka sa akin. Pababayaan mo lang bang mabulok si Basilio sa kulungan? O sige na, tara magtungo sa kumbento. Kung ayaw mo pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot ng mga paskin. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ng pagpapakasal ni na Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, ikaw nang pakakasalan ko. Ayoko na kay Isagani. Iba ang kanyang mga pangarap. Tumira sa nayon? Hindi yan ang gusto ko. Gusto ko makapaglakbay at tumira sa syudad. Kaya Juanito, pagkakasalan kita. Talaga? Salamat, Paulita. Matutuwa si ama niyan. Pupunta din si Simon at si Kapitan General. Basilio, kamo? Palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon para sa mga taong tulad niya. Pero wala mong kasalanan ng binata. Walang pero-pero. Ipapatay niyo ang lalaking yon. Kung gayon, magbibitiw na lang ako sa aking katungkulan at babalik ng Europa. Umalis ang kawani. Isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya, ay pinuntahan si Simon na siyang tumulong sa kanya.
Oh, Basilio, bakit ka narito? Pinaparusahan na ako ng Diyos. Oras na para sumama ako sa iyo. Basilio, tamang-tama ang iyong dating. Halika at pakita ko sa iyo. Ano ho iyan, Ginoo? Nilayuan ako ng marami sa mga nakaraang araw na ito, Basilio. Ngunit, nasa panig mo ang katarungan. Halika at samahan mo ako. Ang lampara? Sa loob nito ay punong-puno ito ng nitroglycerina. May magaganap na isang piyesta sa ikasyam ng gabi ay tiyak na sasabog ang lamparang ito. Ang pagsabog ay magiging hudyat sa mga pinamumunuan ni Tales sa Santa Mesa. Kung kaya't dalhin mo ang masasanib kay Quiroga. Kung ayaw ay patayin, Pilipino man o Kastila. Hintayin mo ako sa ikasampu ng gabi sa ating tagpuan sa San Sebastian. Sige. Kunin mo ang aking baril at may magsisilbing iyong proteksyon. Ginong Simon, naway matagumpay ang plano mong maghimagsik. Ako'y mauna at mamamahalang natin. Mag-iingat ka, Basilio. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang naiisip. Hindi ko pala naitanong kay Ginoong Simon kung nasan ito. Teka nga, si Ginoong Simon ba iyon? Nakita niya si Simon na pumasok. Sa bulwagan ng bahay ay marami mga opisyales ang bumisita. Binabati ni Don Timoteo Pelaez ang mga bisita. Mga Ginoo, ito na ang aking regalo sa kasalan. Napakaganda. Mga Ginoo, ako na yung mauuna na at ako'y mayroon pang kailangan gawin. Paalam. Ano nangyayari dito? Wala pa Ginoong Simon. Gabi. Umalis na si Ginoong Simon. Kailangan ko na rin tumakas. Sagani? Anong ginagawa mo dito? Nandito lamang ako upang masaksiyan ang aking pagkabigo. Umalis na tayo dito. Bakit? Subang mamatay, hindi mo ako lubos maintindihan. May pagsabog na mangyayari, kaya umalis na tayo. Samantala, isang liham Juan Bisos ang na may bahay. nagpalipat-lipat. Sino siya? Siya nga, ito ang kanyang lagda. Huwag na natin itong isipin. Isa lamang itong paniguradong biro. Mamatay na! Itaas ang mitsa. Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog. Nang gabing iyon, ay hindi narinig ang isang putok. Si Matanlawin o Kabesang Tales ay kinakatakutan. Sa Luzon pero ang ibang mga tulisan ay nahuli at pinahirapan. Sino nagpakuta sa inyo? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Sa kabilang dako, si Carolino Otano at ilang kasamahan at pinapatay ang mga alipin para wala ng trabaho. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng bato at namukha niya ito. Pero binaril niya. Isa pang lalaki ang lumabas at binaril din niya at nahulog. Nakilala niya na ito pala ang kanyang ingkong na sabay turo sa lalaking nahulog na siyang si Tales. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadana na siya ang tinutukoy na huhulihin kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Inilagdaan niya ito.
Kumusta kaya si Ginoong Simon? Ginoong Simon! Pumarito ka. Ano ang iyong huling kahilingan? Padre, mapatawad ba ang aking mga kasalanan ng ating Diyos? Mapapatawad ka. Siguro ay hindi niya lang nagustuhan ang iyong pamamaraan. Padre, bakit ako lang nagdurusa? Ako lang yung naghihirap. Huwag mo siyang paghinalakita. Gusto ko sanang mumpisan, Padre. Nangumpisal si Simon at sa huling sandali ay ipinikit ang mga mata at hindi na idinilap kailanman. Kaawaan sana ang iyong kaluluwa. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito.